Hi babe, pinagluto kita ng paborito mo. Nakangiting bati ni Kyle pagpasok ko sa kondo niya. Talaga babe, thank you. Kinikilig na sagot ko sabay halik sa mga labi niya. Hinatak niya ako papunta sa kusina. Nasa ibabaw ng mesa ang isang kawali ng buttered shrimp. Ang effort, ang ganda ng plating, may kandila at bulaklak pa sa gitna. Thank you babe. Pilit ang ngiting sabi ko. Kaya lang babe, di ba alam mo namang allergic ako sa hipon? Love Me Unfiltered presents. Ako ang kasama, pero iba ang mahal. Ako si Via. Isang taon na kami ng boyfriend kong si Kyle. Isang taon nang magkasama, isang taon nang masaya. Pero ako lang pala ang sigurado sa kanya. Bago naging kami ni Kyle, 9 na taon din sila ng ex niya. Halos 1 dekada ng alaala. Alam ko naman na mahal niya ako. Pero ramdam kong hindi pa rin siya nakaka-move on sa ex niya. Hi babe, pinagluto kita ng paborito mo. Nakangiting bati ni Kyle pagpasok ko sa kondo niya. Talaga babe, thank you. Kinikilig na sagot ko sabay halik sa mga labi niya. Hinatak niya ako papunta sa kusina. Nasa ibabaw ng mesa ang isang kawali ng buttered shrimp. Ang effort, ang ganda ng plating, may kandila at bulaklak pa sa gitna. Thank you babe. Pilit ang ngiting sabi ko. Kaya lang babe, di ba alam mo namang allergic ako sa hipon? Mahinang tanong ko. Natigilan siya. Ay oo nga pala, sorry babe. Nahihiyang sabi niya. Wait lang, o-order na lang ako ng pagkain. Ngumiti lang ako at tumango. Pinilit kong wag masaktan pero alam ko naman kung bakit buttered shrimp ang niluto niya. Yun kasi ang paborito ng ex niya at nakalimutan niyang hindi nga pala ako yun. Nang sumunod na buwan nag-overnight ako sa kondo niya. Tahimik ang paligid, pero hindi ako dinadalo ng antok. Naisipan kong hiramin ang laptop niya para sana manood ng series. Pag-open ko, may isang folder sa desktop. Nakapangalan sa ex niya. Na-curious ako kaya binuksan ko yung folder. At bumungad sa akin ang napakaraming pictures nila. Merong nasa beach, graduation, birthdays, anniversaries at mga selfie ng ex niya. Hindi ko napigilang maluha habang tinitingnan ang pictures nila na magkasama. Sa bawat litrato kasi, nakangiti siya. Yung ngiti na bihira ko na lang makita ngayon. Parang may kumurot sa puso ko. Doon ko na-realize na hindi pala ako nagsiselos sa ex niya. Naiinggit lang ako sa bersyon niya noong sila pa ang magkasama. Tahimik akong umiyak sa gilid ng kama habang naririnig ko ang mahinahon niyang paghinga. Kinabukasan, habang nakaupo kami sa balcony, bigla niyang nasabi, "Alam mo, mahilig din kami tumambay dito dati ni..." Natigilan siya nang ma-realize niya. Mismo pa ba siya? Diretsyong tanong ko. Pero hindi siya agad sumagot. Ilang minuto ang lumipas bago siya nagsalita.
Hindi ko alam. Bulong niya. At yun ang kinatatakutan kong marinig mula sa kanya. Umuwi ako ng bahay na tuliro. Hindi ko alam kung anong iisipin o gagawin ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Minahal ko kasi siya ng buo eh. Pero mukhang naging panakipbutas lang ako sa 9 na taong nawala. Mahal ko siya, pero pagod na akong makipagkumpetensya sa multo ng nakaraan. Isang gabi, niyaya ko siyang lumabas. Kailangan nating mag-usap. Ngumiti siya, pero halata ang takot at pagsisisi sa mga mata niya. Hindi ako galit, sabi ko. Pero hindi ko rin kayang mahalin ka habang yung puso mo hawak pa rin ng iba. Sorry, Via. Umiiyak na sabi ni Kyle. Mahal kita. Alam ko namang mahal mo ko. Sagot ko. Pero hindi buo, gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Akala ko kasi okay na ako, sabi niya. Sorry kasi nasaktan kita. Ngumiti lang ako at mahigpit siyang niyakap. Ayoko sanang bumitaw, pero ayoko ring manatili sa relasyon na ako lang pala ang sigurado at nagmamahal ng buo. Masakit sa akin na palayain siya. Pero kahit paano, gumaan yung pakiramdam ko. Kasi ngayon, wala na akong kailangang patunayan. Hindi ko na kailangang makipagkumpetensya at hindi ko na kailangang magtanong kung sapat ba ako. Sa kabila ng nangyari, naniniwala pa rin ako na balang araw may magmamahal din sa akin ng buo. Yung pagmamahal na sigurado, dahil para sa kanya, sapat na ako.